Ika-131 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakatayo ang dalawang matanda sa magkabilang gilid ng ating bida. Mariin ang kanyang tingin at bahagyang kumunat ang kanyang noo habang sinasabi niya sa kanyang isip, isang teknik ng paglikha ng clone. Mukhang hindi ito peke, dagdag pa niya sa isip, kung ganoon, kambal ba sila? Agad na hinugot ng ating bida ang kanyang espada habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa puluhan nito. Hindi man mababakas ang kaba sa kanyang mukha. Nanatili siyang alerto habang sinasabi pa sa kanyang isip, anuman ang mga ito, haharapin ko na lang. Sa isang iglap, isang mabilis na guhit ng liwanag ang humawi sa hangin. Tinamaan nito ang dalawang matanda sa kanyang magkabilang gilid at hiniwa ang kanilang mga katawan. Tahimik na muling bumalat ang paligid. Ngunit ilang sandali pa, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong gusali, kasabay ng pagbuga ng makapal na usok na agad tumabon sa kanilang paligid. Mariing nakatayo ang ating bida sa gitna ng usok. Dahan-dahan niyang hinawakan ang telang nakatakip sa kanyang mukha habang maingat na pinakikiramdaman ang paligid nang biglang magsalita ang matanda mula sa kanyang likuran. May bahid ng pananabik sa tinig nito nang sabihin, matagal na rin mula nang magkaroon ako ng isang kawili-wiling laban. Napalaki ang mata ng ating bida sa gulat at mabilis siyang napalingon sa pinanggalingan ng tinig. Muling sinabi ng matanda habang nakangisi, nakikita ko na. Kaya pala buong tapang mo akong hinabol. Ilang sandali pa, dumami ang anyo ng matanda hanggang sa mapalibutan nito ang ating bida sa lahat ng direksyon. Seryosong napasabi ang ating bida habang sinusuri ang bawat isa sa mga ito. Hindi pa ako nakakakita ng isang taong kayang gumawa ng ganito karaming clone na napakatotoo ng anyo. Ngumisi ang matanda at may kumpiyansang sinabi, gaano ka man kalakas, wala kang magagawa laban sa akin. Maya-maya, biglang nagbago ang kanilang paligid dahil sa isang formation. Napatingala ang ating bida habang pinagmamasdan ang biglaang pagbabago. Mabilis na umikot ang kanyang paningin sa paligid habang nagkatitigan silang dalawa sa sandaling tuluyan ng mabuo ang porma sayon. Napasabi ang ating bida sa kanyang isip, pagkatapos ng teknik ng clone, ito naman. Napakatotoo rin ito, huwag mong sabihing naglatag ka ng formation sa buong lugar na ito. Mariing nakatingin ang ating bida sa matanda habang patuloy itong naglalabas ng makapal na enerhiya. Seryosong sinabi ng matanda, sa tingin mo ba, wala pang mas malalakas kaysa sayo ang sumubok na patayin ako? Pagkasabi nito, agad siyang nagpakawala ng enerhiya patungo sa ating bida. Tahimik lamang na pinagmamasdan yun ng ating bida. Bahagya siyang napakunot noon nang makitang dumaan ang enerhiya sa kanyang leeg at braso na tila walang anumang pinsalang idinudulot. Seryoso niyang sinabi sa kanyang isip, napakatusaw ng teknik na ito. Nakasalubong ang kilay ng matanda habang nakalahad ang kanyang palad. Samantala, nagtataka ang ating bida habang umiikot ang enerhiya ng matanda sa kanyang paligid na parabang naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao bago huminga ng malalim. Ilang sandali pa, nagpakawala siya ng isang malakas na aipo-aipo. Nang makita yun ng matanda ay napahalakhak na lamang ito, tila ba minamaliit ang gagawin ng kanyang kalaban. Mula sa gitna ng aipo-aipo ay sumili ang kumikislap na talam ng espada ng ating bida habang nananatiling nakalahad ang kamay ng matanda. Mariing sumigaw ang ating bida habang ginagamit ang kanyang kasanayan. Soul Chasing Ozra Sword Technique. Soul Severing Calamity. Kasunod nito ay isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Nanlaki ang mata ng matanda at napasigaw, paano mo nagawa yon? Muling bumalat ang makapal na usok. Mula rito ay dahan-daang lumitaw ang ating bida na may malamig at matalim na titig sa kanyang kalaban. May bahid ng pangungutya sa kanyang boses nang sabihin niya, bakit? Hindi ba sinabi mong nakalaban mo na ang mga taong mas malakas pa kaysa sa akin? Sa sobrang inis ay kumunat ang noo ng matanda. Muli siyang nagpakawala ng enerhiya habang galit na sumisigaw, tumahimik ka. Kasabay nito, lahat ng clone ay sabay-sabay na nagpakawala ng umiikot na berdeng enerhiya patungo sa ating bida. Halos tatama na ang mga ito habang nakatayo lamang siya, nananatiling kalmado na parabang hinihintay lamang ang tamang sandali. Ngunit sa isang iglap ay ginamit niya ang kanyang kasanayan. Soul Chasing Ozra Sword Technique. Limitless Seal. Isang napakalakas na pagsabog ang muling sumabog sa paligid. Napalaki ang mata ng matanda sa kanyang nasaksihan at napaatras pa siya ng bahagya.
Mula sa makapal na usok ay sunod-sunod na guhit ng espada ang sumabog palabas. Isa-isang tinamaan ng mga guhit na iyon ang lahat ng claw ng matanda hanggang sa magsipaglahong parang usok. Pagkatapos ay lumitaw ang ating bida mula sa makapal na usok. Nang tuluyan ng hamupa ang alikabok, makikita ang wasak na lupang kanyang kinatatayuan. Sinabi niya sa kanyang isip habang seryosong sinusuri ang paligid, natalo ko na ang lahat ng Western scholars, pero aktibo pa rin ang formation. Huwag mong sabihing wala sa kanila ang tunay na Western scholar? Biglang napalaki ang mata ng ating bida sa pagtataka. Sa kanyang harapan ay nakita niya ang sarili niyang anyo na naglalabas ng maitim na enerhiya habang mahigpit na hawak ang espada. Hindi siya makapaniwala kaya napasabi siya sa kanyang isip. Ako, mula sa likuran ng clone ay maririnig ang malakas at mapanuksong tawa ng matanda. Sinabi nito, mas malakas ka kaysa sa sinumang nagtangkang pumatay sa akin. Pero, kaya mo bang talunin ang sarili mo? Kasabay nito ay mabilis na tumalon sa ere ang clone. Sa isang iglap ay sumugod ito sa ating bida, ngunit agad niya itong nasalag gamit ang kanyang espada. Sa lakas ng kanilang banggaan ay kumalat ang napakalakas na shockwave na nagpawi sa usok sa kanilang paligid. Nag-cruise ang kanilang mga espada habang kapwa naglalaban sa lakas. Seryosong nakatitig ang ating bida sa sarili niyang clone. Pareho silang walang bahid ng pag-aatubili sa kanilang mga mata. Dumulas ang kanilang mga espada sa lakas ng banggaan. Pagkatapos ay sabay silang umatras at muling sumugod na tila parehong nakikita ang galaw ng isa't isa. Muling nagbanggaan ang kanilang mga talam at nagningning ang mga espada sa bawat salpukan. Malakas na hinarang ng ating bida ang espada ng kanyang clone. Kasunod nito ay buong lakas niya itong hinampes bago mabilis na tumusok ng espada. Ngunit sinalubong din siya ng clone ng sarili nitong pag-atake. Muli na namang nagkiskisan ang kanilang mga espada habang lumilipad ang maliliit na apoy at kislap mula sa kanilang mga talam. Pagkatapos ay muli silang kumuha ng buwelo at sabay na inihampas ang kanilang mga sandata. Patuloy silang nagpalitan ng mga atake habang walang tigil ang paglabas ng mga kislap mula sa kanilang mga espada. Walang sino man sa kanila ang nagpapakita ng kahit kaunting pagod. Muling nag-cross ang kanilang mga talam habang kapwa sinusubukang madaig ang isa't isa. Dahil sa matinding pagtutulakan, isang napakalakas na puwersa ang kumalat sa buong paligid at bahagyang nayanig ang lupa. Pareho silang walang balak umatras. Ngunit ilang sandali pa, pareho silang umurong ng bahagya habang mabigat ang kanilang paghinga. Bigla na lamang napalaki ang mata ng ating bida. Nakita niyang ginagamit ng kanyang clone ang sarili niyang kasanayan. Hindi siya makapaniwala kaya napasigaw siya. Huwag mong sabihin, Soul Chasing Ozra Sword Technique. Soul Severing Calamity. Isang napakalakas na hugis buwan na espada ang humawi sa hangin patungo sa ating bida. Agad siyang naghanda at mahigpit na hinawakan ang kanyang espada upang salubungin ang pag-ataking iyon. Kasunod nito ay isang napakalakas na pagsabog ang muling yumanig sa buong lugar. Mula sa usok ay unti-unting lumitaw ang anino ng ating bida habang walang imik na nakatitig sa kanya ang kanyang clone. Bahagyang kumunat ang noo ng ating bida at may halong pagkainis na sinabi niya, huwag mong sabihin kaya nitong gayahin maging ang Soul Chasing Ozra Sword Technique. Magkaharap ang dalawa habang malakas na tumatawa ang matanda, na halatang nasisiyahan sa nangyayaring labanan. Sinabi nito, ano sa tingin mo? Sa lugar na ito, hindi lang ginagaya ang mga teknik, talagang nagagamit ang mga ito. At dito na po nagtatapos ang ika-131 kabanata.